Well, kung gusto mo magkaroon ng malupit na ganti sa ex mo, marami tayong actually strategy na pwedeng gawin pero hindi mo naman siya kailangan i-block or hindi mo naman kailangan i-text or i-chat. Basta wag ka muna magparinig. So, ang gagamitin nating combo is tinatawag nating silent revenge. Silent na ganti. Isa sa mga pinakamalaking sampal sa ego ng ex mo ay hindi syempre yung pagiging ano mo dito, obsessed about it. But of course, isa sa mga pinakasampal sa ex mo is yung katahimikan at pag-asenso mo. So, nauuhaw ang ex mo sa reaction. Always remember that. Ang ego ng ex mo, kapag naghiwalay kayo, lalo kung sila yun ang iwan, no? Ina-expect nilang iiyak ka, maghahabol ka, or magwawala ka sa social media, or magwawala ka sa ibang tao. Actually, kapag ginawa mo yun, magbibigay ito sa kanila ng validation na grabe pala yung halaga mo sa kanila. And ang iisipin nila, hindi mo kayang wala sila or hindi mo kayang wala siya. At ang nagiging plot twist doon, kapag wala siyang naririnig mula sa'yo, wala kang pinopost or wala kang ginagawang kahit ano, nasisira yung nagiging script sa utak nila. At yung script na yun yung pinakamahalaga sa kanila. Yun yung expectation nila na gagawin mo. Kasi if you want to make an impact against your ex, gusto mo magkaroon ng impact sa ex mo at maging high value ka sa kanya, ang unang mong sisirain sa kanya is yung expectation niya. Kailangan maging unpredictable ka at kailangan magkaroon ng challenge sa utak niya. Mas maigi nang na-challenge siya kaysa naiisip niyang safe siya sa'yo. When I say safe siya sa'yo, ito yung tipong hindi mo siya sasaktan. Kapag kasi nafe-feel ng ex-partner mo na hindi mo siya sasaktan, dun din yung part na iisipin niya na, mahalaga pala ako dito, hindi pala ako nito sasaktan. So dahil iniisip nga niya na hindi mo siya sasaktan, babaliwalain ka niya at hindi ka niya re-respetuhin. Parang ganun din naman tayong mga tao, di ba? Sa mga bagay gamit natin na alam nating nandyan lang. Hindi natin papahalagahan kapag alam nating maraming kapalit. Like for example, meron kang isang cellphone at alam mo meron ka pang extrang phone, 3 yung extrang cellphone mo, so wala kang pakialam kahit masira yung mga phone na yan kasi marami kang extras. Pero kung yung cellphone mo is isa lang at kapag nasira yan, wala kang pambili ng bago, so required ka ngayon na ingatan yan sa abot ng iyong makakaya. Same thing with the breakup. Isa sa ginagawa ng ex mo ngayon is hindi ka niya iniingatan kasi alam niya na nandyan ka lang at malapit kang palitan at madali kang palitan. Wala siyang challenge na nararamdaman sa'yo. Hindi ka nakakapagbigay ng challenge sa ego niya, hindi ka nakakapagbigay ng challenge sa mental niya kasi nararamdaman niyang sobrang safe niya sa'yo. So, since eto yung 3 bagay na dapat mong gawin, syempre no contact rule, ultimate no contact rule. Hindi mo naman siya kailangan i-block. Hayaan mo siyang makita na active ka. Pero syempre, bibigyan mo siya ng zero communication. Nakakasira yan ng ego kasi kabaligtaran ng pag-ibig ay syempre walang iba kundi walang pakialam. Yun lang naman ang kabaligtaran ng love yung parang wala kang pake. Mas masakit sa kanila na malaman na hindi mo sila iniisip. Okay ba? Kaya kailangan iparamdam mo sa ex-partner mo na hindi mo siya iniisip. Anyways, bago tayo mag-continue, pakinood muna itong video na ito. Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Right now, isa sa mga bagay na dapat mong gawin is syempre yung pag-glow up din. Dito pumapasok yung pagbabago. Mag-focus ka sa sarili mo, mag-gym ka, mag-ayos ka ng pananamit, mag-aral ng bagong skills o mag-focus sa career or negosyo. Kasi nakakasira ng ego sa ex na makikita nila kung kailan ka nawala. Kapag nawala ka, dun pa sila mas lalong nagiging kaakit-akit sa'yo. Parang naaakit sila sa'yo kasi nagiging matagumpay ka. At may isip nila kung sino nga ba talaga yung pabigat sa buhay nila. 'Di ba? Kung ikaw ba yung naging pabigat sa kanya o siya yung naging pabigat sa'yo. And you need to have this what we call unbothered happiness. Siyempre, mag-post ka ng mga ganap mo sa buhay. Mga friends, travels, bagong hobby.
Kumbaga merong smile sa mukha mo na hindi mo pinipilit pero hindi naman ito para magpasikat ka sa kanya, no? Kasi masaya ka talaga. Bakit nakakasira ng ego yan? Kasi nare-realize nila na replaceable siya. Nare-realize ng ex mo na replaceable siya. Kasi ang saya-saya mo kahit wala na siya sa picture, di ba? So, doon sila start na mag-overthink kung may bago ka na ba at kung bakit parang okay ka lang. Siya ngayon yung magsisimula mag-stalk sa'yo at magtanong-tanong sa mga mutual friends o baka biglang mag-text or mag-chat ng out of nowhere. Kumbaga lalo na merong classic late night text, no? Baka gabing-gabi bigla siya mag-chat sa'yo. At kapag nagparamdam siya, magiging silent ka lang. So alin man sa panlalamig o reply o sin zone, dyan tuluyang madudurog yung ego niya. So ano ba ang ibig ko sabihin dito? Ang realization or ang silent na gante is hindi naman talaga tungkol sa kanya. Tungkol ito sa pagbawi mo sa sarili mong lakas. Kumbaga yung pinakamatamis na gante is yung katahimikan na hindi siya nakakakita ng reaction sa'yo, nagiging unpredictable ka, at ang ending, hindi ka na niya mabasa, hindi ka na niya kilala, hindi na niya ma-predict ngayon kung gaano ka ka-weak, at yung weakness mo, itatago mo yan. So, kung gusto mong maranasan ng silent na ganti, kailangan mong simulan sa self-discipline. Kasi magi-start talaga tayo ditong kumamada gamit ang no contact rule. This is one of the most important tools na magagamit mo as of now. Pero syempre, isa rin sa paalala ko sa iyo, kapag nagno-no contact rule ka, dapat nagsi-self-improve ka din. Hindi puro no contact rule lang. Sabayan mo rin na self-improvement. Alagaan mo ang sarili mo, ingatan mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo, never been before. At ang tunay na revenge ay hindi lang naman ang masaktan ng ego ng ex mo, kundi yung maging successful ka sa life dahil sobrang beneficial nito para sa'yo. For one-on-one coaching, step-by-step, nandiyan sa comment section ang link. If gusto mo talagang ibalik yung ex mo in a strategic way, give us a message sa Philippine Dating Coach.